Ayan, maaari na pong tumayo ang bawat isa. Ayan, hallelujah. Ayan, sabi po sa unang Hari, chapter 8, verse 61, manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So ito po is yung mensahe ni Haring Solomon, ayan, sa mga taga-Israelita, no, sa pagbabasbas sa bayan. Ayan, ano sabi ulit? Manatiling tapat kay Yahweh. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa paligid, manatili po tayong tapat kay Yahweh. Amen? Ano man ang nangyayari sa paligid, mananatili tayong magpupuri at sasamba kay Yahweh. Even sa mga panahon na hindi na natin naintindihan ang ating mga kanya-kanyang sarili, mananatili tayong magpupuri kay Yahweh. Hallelujah. Amen. O Lord, we praise your holy name. Heavenly Father God, we thank you this morning. We glorify your name. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Yung pagising mo pa lang sa amin ay isang tunay ng biyaya na maituturing namin sa aming buhay na nagmula sa iyo, O Diyos. Gayun din, Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran, mga bagay na aming nasalita, na aming nagawa, maging na aming mga naisip, O Diyos, na hindi po ayon sa iyong kalooban. Panginoon, nais namin ma-receive yung kapatawaran na nagmumula sa iyo, upang ang iyong kabanalan, O Diyos, sa umagang ito, ay lubusan naming maranasan, aming Ama. Uhawin niyo po ang aming kaluluwa sa umagang ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na hindi namin makokonsume, bagkus kami ang makokonsume ng Holy Spirit, O God. We thank you, Heavenly Father God. Even in the praise and worship team, Panginoon Diyos, pagpalain niyo po sila. Nawa ang bawat handog na awitin ay tumimo sa aming puso. Mag-overflow yung pag-ibig sa iyo, Diyos. Gayon din sa mensahe mo sa umagang ito, aming Ama. Pinagkakatiwala namin sa iyo. Gamitin niyo po si Pastora Dali, Panginoon Diyos, upang maging daluyan ng pagpapala at kahiwagaan ng iyong mensahe, kadakilaan ng iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Anoint her, Panginoon Diyos, ang iyong banal na langis sa ibuhos sa Kanya, O Diyos. Ang pagpapala mo espiritual, ang iyong banal na Espiritu, ang kumilos sa Kanyang buhay sa umagang ito, upang ang bawat nais mong mensahe na ipahatid sa bawat isa na naririto, Panginoon, ay aming marinig ng may kaliwanagan, maging ang aming puso sa umagang ito, O Lord. I-prepare mo po, Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na nagpapakababa sa iyong harapan. Ang puso, O Diyos, na handang magpasakop sa iyo. Ang puso, Panginoon, na nakatuon sa iyo lamang. Panginoon, sa umagang ito, anumang hindi tama na nakikita mo sa bawat isa sa amin, Ikaw ang aming dakilang Ama, dakilang Diyos, na magtutuwid sa bawat isa sa amin. Panginoon, ayaw po naming masayang ang umagang ito. Nauuwi kami na walang matututunan. Bagkus, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang katagumpayan, maging ang karunungan na igagawad mo sa bawat isa sa amin, upang patuloy naming maunawaan pa ang hiwaga ng iyong mensahe. Inaangkin namin, Panginoon Diyos, na ito'y para sa amin, O Lord God, upang matuto pa kami sa buhay, sa aming tatahakin, patungo sa iyong presensya, O God. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Pagharian niyo po ang umagang ito.
Ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay handa mo sa napakagandang umaga na ito, Lord God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. May share lang po ako dito sa 2 Timoteo 4:5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. At pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ang ibig sabihin po dito is gagantimpalaan ng Diyos ang mga taong masigasig na naghahanap sa Kanya at hindi ang mga naghahanap sa Kanya kapag ito ay maginhawa para sa kanila. Ang taong nakatuon ay makakaranas ng mga gantimpala sa Diyos sa kanyang buhay. Devotion ko po kanina to, ibig sabihin po para sa akin, kapag po pala tayo naglilingkod sa Lord, ibigay po natin ng buong puso yung heart natin. Kasi madalas, ako nangyayari sa akin to, yung maglilingkod ako kasi gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero pag naglingkod ka talaga nang wala kang hinihiling kapalit sa Lord, magugulat ka na lang na yung gantimpala niya is bumubuhos po. Kaya nga po sabi sa fellowship namin na nakaraan, ang ministry hindi lang dito sa stage ng worship team. So, kailangan po talaga mag-speak tayo sa ibang tao para malaman nila yung Word of God. Kasi hindi natin alam yung kapwa natin, nanghihina na pala, so kailangan nila ng Word of God. So, yun po yung natutunan ko na hindi lang pala dito kakanta ka lang. So, kailangan po mag-ministry tayo sa labas. At i-speak po natin yung gawain ng Diyos. Tayo na po at magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na po.
saya-saya. Hey, saya-saya. Hey, saya-saya. Hey, saya-saya. Purihin Diyos natin. Hey, saya-saya. Hey, saya-saya. Hey, saya-saya. Purihin Diyos natin. Hey, saya-saya.
worship our Lord. Gawin po natin ang isang panalangin na